Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban, mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod o ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay ug immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamayng sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpoon ang COVID-19. Maayong adlaw sa tanan. Ang COVID-19 mao'y pinakadakong kontrabida nga atong giatubang karon. Aron mapugnan ang pagkatak sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita og bida ug kining bida nga atong gipangita atong makita sa matag usa ka nato. Kitang tanan ang bida solusyon sa COVID-19.
Ang bida solusyon sa COVID-19 nagkasig sa katawhan na magbag-o sa ilang mga pamatasan aron mahimong bida patok sa COVID-19. Kini galakip sa upat ka litra nga BIDA. D. Bawal ang walang mask. I. I-sanitize ang mga kamot. D. Distansya na isang metro. A. Action. Basin sa tinuod nga impormasyon. Mga katawhan sa bukod. Iawhag ko kamo na mahimong bida solusyon sa COVID-19. Timan-an nato ang upat ka simpleng mga pamatasan. Nagrepresentar sa litra nga BIDA. Ikaw ug ako. 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 Itang tanan. Ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Be the solution sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can Bida Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Mga Kagalyares, welcome back to our show. This show is, of course, dedicated in keeping Boholanos informed to stay fit, healthy, and well. Mga Kagalyares, ako si Nurse Mark ug mao kini ang ato ang GCGMH Bohol 2021 Special Edition. Kay tungod karong simanahan, celebrar kita sa ato ang National Hospital Week. Di ba pag Lunes naghimot ang opening program, then pag Martes nagdiscuss ta bahin sa katong update sa COVID-19 which is ang Delta variant. Kagahapon naghisgot kita sa ato ang Healthy Bohol og family planning taliwala sa pandemya ug karong adlaw lain na pod nga makabuluhanon nga topic ang atong i-discuss ang kana bahin sa basic life support. So, anyway mga Kagalyares, before ta mo proceed sa ato ang discussion karong hapuna, kining ato ang programa is sponsored by the GCGMH Hospital Operations and Patient Support Service or HOPS, headed by our Chief Administrative Officer, Ma'am Mary Grace Galieto. Kaya sila ang ating sponsor po sa tanang activity sa ato ang hospital for 2021. So again, congratulations Hops and thank you. So anyway mga Kagalyares, live kita karon sa ato ang FB pages at GCGMH Official, at GCGMH Nursing Service, and at GCGMH PHU Wellness. So mga Kagalyares, ayaw kalimot, stream, learn, like, share, comment, and win. Ayaw kalimot nga i-stream siya, and then of course dapat importante nga maka-learn tag something sa atong discussion, and then give it a thumbs up or hearts or any reaction, okay? And then you comment also if you have questions para sa ato ang speaker or matubag ba ninyo ato ang Brighta tawhana nga question for the day. And ayaw kalimot nga i-share kini siya para mas daghan tag mga Kagalyares nga
makabalo sa ato ang mga tuki-tuki aning ato ang healthy bohol. So anyway mga kagalyares, kadtuha unya napagid po yung tsansa nga makadaog sa ato ang prizes kung matubag ninyo ang ato ang Brighta Tawhana question for the day. So karon kay napamantas tunga gyud sa ato ang pandemya sa COVID-19. Of course, di na to kalikayan nga daghan pa ta og mga buta nga angay buhaton para malikayan nga dili ta magkasakit aning COVID-19, or kung nasakit manggaling sa COVID-19 dili makatakod sa ubang tawo. So mao na siya mga kagalyares nga dapat atong i-observe sa kanunay ang minimum public health standard. So para ma-remindan kita og unsa ang mga sintomas sa COVID-19, atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, doon na mga kagalyares, kaya ginatong tapusin ang COVID-19 basta mo kooperar kitang tanan. Again, atong pagkanunayon o observe ang minimum public health standards, sa labi na karon nga naana ang threat sa Delta variant, kaya na naman siya sa ato ang silingan nga lalawigan, ug dako gid ang tsansa nga basig moabot siya sa ato. So mo nang dapat mas mitikuloso kita nga mag-observe sa minimum public health standards. O kung naanasan ang bakuna o available na ang bakuna, ayaw kalimot nga magpabakuna, og kung mas nindot ato yung i-encourage ang tanan nga magpabakuna batok sa COVID-19 para kitang tanan #Bida Vaccination. So mga kagalyares, unsa pa may uban natong mga angayan nga buhaton para dili kita madampan sa sakit nga COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay, maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Okay, so sa gikaingon ko pa mga kagalyares, kailangan gyud nato tapuson ang COVID-19, or kung dili manggaling siya matapos karon, at least ato lang yung mupuyo kita sa new normal. Kaya na naman kita sa new normal nga we're living with COVID-19. O sa gikaingon ko pa, magpabakuna, get jab, para dili ta madangpan ang sakit nga COVID-19. Sa labi na ron nga naana si Delta, maldita, kaning Delta variant sa COVID-19 nga mas grabe kung makatakod. So mao na kung dili kita ganahan nga simbakog matakdan ng COVID-19 nga maka-experience og severe symptoms sa COVID-19, mas maayo nga magpabakuna o mas maayo nga i-observe gyud nato ang minimum public health standard at all times. So unsa may mga pamaagi para mahimong luwas kita sa COVID-19 mga kagalyares? Atong tan-awon kini nga video. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, unya sumawgi na itong ginabalik-balik no nga kahinanglan gyud ta maglikay sa kanunay nga para dili ta madangpan aning COVID-19. Ug tungod pud sa COVID-19 mga kagalyares, naatay mga changes sa ato ang operation sa ato ang balay tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Sa gikasulti pa namo gahapon og sa usang gahapon naga-implementar na ang GCGMH aning ginatawag nato og telemedicine para sa ato ang mga konsultasyon sa ato ang outpatient department. Kaya para magpabiling luwas ang ato ang mga konsultasyon tungod kay nagkataas ang kaso sa COVID-19.
Unya karon atong gibutang na sa atuang official FB page o mga giya or guide sa telemedicine ug makita sa ninyo usab ka na sa atuang website nga www.gcgmh.gov.ph. Ug unsa kining giya sa telemedicine atong tan-awon kini nga video. Okay, mga kagalyares, so mao kadto ang ato ang giya sa telemedicine. So ako lang ipahibaw-on ang tanan nga ang ato ang giya sa telemedicine makita nato kana sa ato ang FB page, Governor Celestino Gallares Memorial Hospital official FB page. Unya para makitaan sa ninyo ang ato ang kaning atong ginatawag nga QR code or link para magpa-schedule kamo sa consultation. Reminder ha, non-urgent na ni nga medical consultation. Makitaan niyo na sa atong FB page o makitaan sa ninyo sa atuang website nga www.gcgmh.gov.ph. So kung gusto mo magpakonsulta, bisitaha lang and then tan-awa or sunda ang giya sa telemedicine. Okay, I hope updated ang tanan, no? Unya pahibaw asar inyong mga silingan, mga amigo nga naatay ingani nga serbisyo diri sa atong balay-tambaladan sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Ug kadinhing dapita mga kagalyares, ato nang i-announce ang ato ang mga swerte nga mga kagalyares nga nakadaog sa ato ang Brighta Tawhana Challenge. Gahapon naghisgot kita sa family planning taliwala sa COVID-19 pandemic. Unya natay pangutana gahapon nga atong gipatubag sa atong mga live audience or sa atong mga audience or mga tigtanaw dili sa ato ang Healthy Bohol episodes. Unya gahapon ang atong prizes natay 200 pesos worth of cellphone loads and ang ato ang mga lucky winners are okay. Congratulations to Mr. Roger Camaligan and Ma'am Daisy Laborte. Again, congratulations to Mr. Roger Camaligan and Ma'am Daisy Laborte. Kamo ang Brighta Tawhana. Okay? So, simple lang kaayo ang pag-claim sa atong prize. Message mo sa ato ang GCGMH FB page. I-PM lang na siya para ma-instakan mo og unsaon pag-claim sa prize. Okay? Okay. So kamo mga kagalyares, o gusto mo makadaog og 200 pesos worth of cellphone loads, okay? Tubagal kining ato ang Brighta Tawhana question for the day. Kay natay tulo ka mga swerte nga kagalyares nga posibleng modaog og 200 pesos worth of cellphone loads. O kini ang mao ang ato ang Brighta Tawhana question for the day. Nanong kinahanglan man or nganong kinahanglan na makabalo ang katawhan og basic life support. Akong balikon, nganong kahinanglan man na makabalo ang katawhan og basic life support or BLS. Kung kabalo mo sa tubag or kung makabalo mo sa tubag later on after sa atong discussion, dung mo sa ato ang comment section and then isuwat ang format or sundan nga format nga nasa inyong mga screen, Healthy Bohol space inyuhang tubag. Okay? Ayaw katubag diretso. Make sure nga nag-follow mo sa ato ang format nga Healthy Bohol, then space your answer. Pwede mag-in-English, pwede mag-Bisaya, or pwede o kung sa nga language nga inyong gusto, basta siguro daw masabtan na to. Okay? So, only one answer per person is allowed and will be counted. And of course, winners will be randomly selected and will be announced
sa atoang next episode. So in this case, atong i-announce tomorrow during sa atoang closing ceremony. Okay, mga kagalyares? So kung kabalo mo sa tubag or kung gusto mo makabalo sa tubag, dinhing dapita ato nang pagkatawgon ang atoang resource person bahin ani atong topic karon nga basic life support for everyone. Kung mangutana ka mo nganong importante man siya, of course, daghang kaso na karon sa cardiac arrest. Unya, ang problema kay dili dayon maatinan siya sa atuang mga healthcare workers kay kung basin layo nga ang gigikanan na pa dito sa halayong lugar unya walay makaresponde diretso. Unya, ang hadlok pa og ang mga hingtungdan mismo or ang iyahang mga kaila sa kinabuhi wala kabalo og unsay buhaton. So mga kagalyares karon magtudlo kita og unsaon ang basic life support kay simbako og galing og nay mahitabuan ani sa inyong pamilya makabalo kamo og unsay saktong buhaton. Og dinhing dapita atong tawagon ng isa sa atoang basic life support instructor sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, mga kagalyares, si Mr. Christian Noel Canaya. Okay. So, Sir Mark, maayong palis kanimo Sir Mark. Maayong palis Sir Christian no nya. Daghan kayong salamat kay kabalugi ko nga arang kapit kaguot bang certain term para sa imong schedule, very hectic imong schedule. Pero daghang salamat nga ning sanong gid ka sa atong imbitasyon nga mostorya bahin aning BLS. Sir, taas ba gyapon kaso mga cardiac arrest diri sa probinsya sa Bohol? Yes, Sir Mark, no, tag-as kay mga kaso nato kasagaran man god sa mga cardiac arrest no na gyud na mahitabo sa pre-hospital setting but pasabot nasa atong mga barangay, nasa atong mga public places, nasa mga komunidad. So unfortunately, people witnessing that cardiac arrest murag wala pa sila igong kahibalo ug saon pag responde if ever makasinati or makakita sila in front of them sa usa ka tawo nga makasinat or maka-experience o cardiac arrest. Okay, so timely gyud kay nino nga mahibaw-an sa tong katawo. Yes, Sir Mark. Kay buhaton para makaresponde diretso at their level. So Sir Christian, take it away. Yes, Sir Mark. Thank you so much. So, mayong hapon kanatong tanan no. So, karon nga palis, interesting kayo ang atong topic nga atong pagatukion which is all about basic life support. So, nganong importante man gyud ning maong basic life support. Importante gyud siya tungod kay basically makaluwas gyud siya o kinabuhi sa mga tawo nga nakasinati og cardiac arrest or kining gitawag nato heart attack no. So, magsugod na ta ato sa unang i-define og unsa gyud ni basic life support no. So basic life support is a set of emergency procedures that consist of the following. So sa atong unahuna when we hear og nakadungog tag word nga basic life support, automatic yun na nga atong mahuna-hunaan is kanang CPR or cardiopulmonary resuscitation. But dili lang kana mao ang basic life support. Adunay mga concepts na mga 5 ka concepts ang basic life support. And usa ani is kining gitawag nato recognition of respiratory or cardiac arrest. Unsaon man nato pagkahibalo, unsaon nato pagkahibaw nga kining usa ka tawo nakasinati og respiratory or cardiac arrest, unsa man ang atong timaylan. Okay? Ikaduha, proper application of cardiopulmonary resuscitation. Bisag asa makakita ta sa mga movies, sa mga salida, sa mga teleserye nga naay gitabang i-applyan or gigamitan og CPR or cardiopulmonary resuscitation. Unsaon man nato para ma-perform siya og insakto na dili ta maka-harm or makahatag og kadaot sa tawo nga atong gitabang. Katulo, paggamit nato ang gitawag ng automated external defibrillation or defibrillator. So dili ni siya kayo common, especially na sa mga non-medically inclined personnel no, katong mga kauban nato nga kanang wala kayo medical background, dili kayo siya familiar pag ato naay medical background, so murag naka sinati na gyud sila ani. Unsaon man pud nato pag-apply
ning maong machine sa usa ka tawo nga nakasinati og cardiac arrest. Na ay mga steps nga atong pagabuhaton ato ng pagatukion unyang taod-taod. Then ikaupat, which is rescue breathing. So crucial or critical kaning rescue breathing karon, no? Especially nga naat kita taliwala ning maong pandemya. So kinahanglan gyud nato nga maghatag buhaton gyud nato ang insakto katong mga special considerations, mga special precautions nga atong pagabuhaton ug mag-rescue breathing man gani kita. Although karon nga pandemic dili na siya kay wala siya gi-advise nga mag-rescue breath kita or provide tag ventilation sa mga tawo nga nag-cardiac arrest nga wala na ginhawa kay lisod mapud kaayo o kanang mo hatag tag rescue breath unya kanang matakdan dalay simbak ko na ato siya positive og COVID-19 then kita atong rescue breath. So dako kayong posibilidad, no, nga matakdan ta, but kini siya questionable if ever lang gid pod simbako nga atong mga relative, mga lulog-lula, no, moy makasinati og cardiac arrest, murag dili po nato itugot, di po nato ikatugot nga dili nato buhaton ang tanan para lang mabuhi ang atong mahal sa kinabuhi, especially og aduna kitay kaalam ning maong basic life support. Then ang ikalima, which is pinaka-last nga concept sa basic life support, is foreign body airway obstruction management or FBOM. Kini siya mahitabo especially og kanang gigutom ta kayo namista ta o nya paspas ta kay kaon o nya tungod kay lami kay humba, wala na nato usapa, pwede na nato usapon tunlo na dayon. So kadto siya wala diretso maton ming hunong sa atong agianan sa atong pagkaon. So pwede nga kanang nakabara po to siya sa atong agianan po sa hangin. So dili na makaginhawa, mulagom kung saon man nato na pag-manage. So that is our foreign body obstruction management. So karon nga palis tagaan lang akong emphasis ning tulo, no, kining recognition of cardiac arrest, CPR o AED, kining rescue breathing o FBOW. Dili na ko kayo mohatag emphasis ani kay kinahanglan magmo siya laom-laom gamay nga explanation nga dapat gyud siya naagid tas training proper usa mo makasabot ug unsaon gyud ninyo pagbuhat ning maong mga skills kay murag komplikado man pud ni siya gamay. So we don't have that luxury of time as of the moment. So kini sa lang tulo ang akong tagaan og emphasis kay importante man pud ni siya makatabang ra man pud ni siya kining CPR o kining automated external defibrillation whenever maka-witness gyud kita og mga victim or mga personnel nga nakasinati ning maong cardiac arrest. So basically naghimo kita nagbuhat kita basic life support tungod kay majority gyud tungod sa cardiac arrest. So atong hinahinayan og i-differentiate natong gamay kining heart attack o cardiac arrest, no, kay mura sometimes we often use it interchangeably. We term that one as a heart attack pero dili na dito heart attack, cardiac arrest na dito siya. Pero in layman's term, it's murag ang atong pinaka-common nga ginagamit is kining word yun, no, nga heart attack. So let's define in its simplest form, no, pinaka-simple na nga definition nga gihatag kanato sa American Heart Association. So what is heart attack? So heart attack occurs, no, when blood flow to the heart is blocked. So adunay bara. Unsa man nga bara, posible nga mga fatty deposits, mga cholesterols, makita na to sa picture, no, kini siya, no, na ay nakabara, no. So gapugong ni siya sa circulation, no, sa atong kasing-kasing. So natay mga manifestation nga mabati ani, posible nga chest pain, maglisod ta ginhawa tungod kay ang dugo nga mo-nourish sa atong heart dili na gyud full nourishment kay ang circulation na may gabara. So a heart attack is a circulation problem according to American Heart Association. So karon unsa man pud ning gitawag nato og cardiac arrest? So kining cardiac arrest occurs when the heart malfunctions and stops beating unexpectedly. Ug undang na gyud sa pagpitik ang atong kasing-kasing, no, mao na gyud na gitawag nato og cardiac arrest. So cardiac arrest is an electrical problem. So kapinga, electrical problem, so na day kuryente ang atong kasing-kasing. Yes, of course, mga kagalyares, no, na ay
electrical impulse no sa atong heart mao nang mag mo initiate yun na siya og pumping action, but we will not go further into that details. Ang atong objective naman is to use how to use this term heart attack and cardiac arrest. So usbon ko kini cardiac arrest gyud no mao gyud ang panghitabo diin ang atong kasing-kasing buundang nagyod sa pagpitik. Now, to move forward, let's talk on out-of-hospital chain of survival. So, unsa man ni siya? So, basically, kining basic life support is primarily intended in a pre-hospital setting. But pasabot, wala ta sa hospital dito tas mga isolated areas, mga kabaranggayan, communities, diin wala kitay available resources di sama no sa hospital nga kompleto rikados ang atong mga equipment. Kay if ever in case na ay pasyente nga tabangon, dali ra kayo ta maka-provide sa gikinahanglan sa atong pasyente. But what if ang cardiac arrest mahitabo sa usa ka lugar diin wala gitay mga resources, mga ngilit kayong mga lugar, unsay atong unang buhaton? Mo nang conceptualize ni siyang out of hospital chain of survival. So these are chains no. Sa Bisaya ang chain is pusas no, dapat they are sick, unom ni sila ka links no, dapat intertwine at the same time dili gyud sila mabuwag, and it should be carried out according to its sequence. Dili pwede nga kini number 1 mabutang nato sa number 6, dili pud kini pwede si number 6 mabutang pud nato sa number 1, kay dili ingana ka strong ang atong management sa usa ka tawo nga nakasinati og cardiac arrest. If ever atong bali-balihon ni atong out of hospital chain of survival. So dapat sunod yun ni siya and should be carried out perfectly. So okay, magsugod ta sa atong pirmiro nga link no, which is our first link is activation of emergency response. Now if makakita kag usa ka tawo nga mikalit ang kakuyap unya nawa ang ginhawa unya galisod ang ginhawa, of course we have to activate our emergency response. So sa pagkakaroon, I am so happy nga daghan na gyud ta kaayong mga emergency responders, especially diri sa Tagbilaran o sa mga kasingpit nga mga lungsod sa Tagbilaran no. Na tay mga gipang-establish nga mga emergency response team nga anytime 24 hours matawag ra gyud nato dayon. So ato silang ipa-aware nga naay nahitabo nga incident ani nga lugar. So once na-inform na nato sila, so of course we immediately do high quality CPR. Unsa man ang high quality CPR? Well, of course, you have to push deep and hard with the recommended depth and rate. So unsa man ang recommended depth and rate ato nang pagatukion unya, and then as much as possible minimize interruption. Ayaw gyud pa-interrupt when you do CPR. Dapat focus gyud ka sa imong field, focus gyud ka sa person nga imong gitabang when you carry out this CPR technique. And third is a proper hand placement. Asa man nato pwede ibutang ang atong kamot if ever nagsuspekta no na kining tawhana nakasinati og cardiac arrest. So mo toy ikaduha nga link. Ang atong ikatulo nga link is defibrillation. So bisang pag unsa ka maayo mo hatag og CPR og dili gid nato murag pakurintihan or i-defibrillate ang victim, dili ingana gid pod ka taas ang yang chance of survival. So mo gid naka-effective nga treatment nato when a person is suffering from cardiac arrest. Mo na siya ang pwede mabuhat kining tulo sa atong lay rescuer. Now kining upat kay nakatawag naman ka no, unya bing up kanang samtang ga CPR ka unya nakatawag na pud kag naara po'y AED no, kay ibutang tag naara po'y available nga AED. So pag abot nas kanang advanced team ka atong mga emergency responder, so nadalar dayon ang atong victim dito sa pinakaduol nga hospital. At the same time og nakasurvive gyud siya from cardiac arrest, so pwede ra nato siya mabutang sa atong ICU, which is ang ikalima nga link, which is post-cardiac arrest care, wherein pwede nato siya i-hook o maglisod pa man gani siya gihapon ginahawa, pero na siya blood pressure, pwede nato i-hook og mechanical ventilator o unsa pa na dihang mga ekipo
nga makamonitor gyud sa pasyente. Kung swerte gyud kaayo ang pasyente, nabuhi gyud siya, nakasurvive gyud siya, sumudong na punta sa atong ikaunom nga link, which is ang recovery phase. Kini nga recovery phase sa 2015 guidelines, wala pa ni siya ma-establish, karon na siyang 2020 ang bago nga gi-release, which is recovery. Gidugang na siya tungod kay after post cardiac arrest, so wala kanang daghan kay mga questions pa no nga angay nga kanang tubagon, just like for example kanang mga psychological disturbances kay after post cardiac arrest kini man siguro mga tao nga nakasinati og cardiac arrest nagyoy mga psychological disturbances that we need to assess and intervene. At the same time ang iyang mga fine and gross motor skills tungod kay utok lagi ang apektado, especially og dugay jud nato no natabang ang maong victim, so naay mga affectation gamay sa iyang lower extremities, so we need to enroll or iparehab pa nato una ang atong pasyente para ma-attain niya ang full recovery. That's why recovery gidugang gyud ni siya no para to strengthen the chain of survival for out of hospital, so that the chance of survival is likely high gyud siya kay taas gyud siya kaayo. Now, ang sunod natong pagatukion is nganong importante mangyod nga paspas nato no, paspas ta nga maka-initiate og CPR, especially sa mga tao nga duda nato or per assessment nato nakasinati ning maong cardiac arrest. So, giingon din no, time is critical no, time is of a crucial element nganong kinahanglan gyud ta nga tabangon gyud nato dayon buhaton gyud nato kung say angay natong buhaton para masalbar ang maong kinabuhi sa maong tao or victim. So mao ni siya ang rason for 0 to clinical death, 0 to 1 minute. So kung dili pa gyud siya matabang within 0 to 1 minute, so napa na siya mga cardiac irritability. So mas maayo as much as possible within that time frame makasugod na tag CPR if ever nangkod nga kana siya ng cardiac arrest. But don't you worry, no? Ay mo kaduol kay mas maayo nang sigurista ta sa atong pagtabang. Kay mangutana mo, sir, what if kanang dili wala din na siya nag-suffer og cardiac arrest unya atong gi-CPR, so swerte siya kay wala na siya nag-cardiac arrest kay kining umog CPR gyud ka no, sakit gyud na kayo kana iduot ng imong chest, imong dughan nya duha ka kamot, kinasakitan gyud siya, pero ug nag-suffer na siya cardiac arrest, so at least naara gyud ta sa time frame na insakto ra gyud ang atong oras sa pagtabang sa maong biktima. So sunod, within 1 to 4 minutes, so brain damage not likely, so wala pa kay mga affectation, dili pa kayo maapektuhan ang atong utok o kanang abot pag usa ngadto 4 minutos. Kung paabton pag nimo og 4 to 6 minutes, posible na siya, pero dili gid po siya ingon nga naa na gyud brain damage, pero posible lang. So as much as possible, dapat sayog yun ang atong pagtabang. Pero kung mulapas na tag 6 minutes or 6 minutos, so nanay chance no nga very natay brain damage is very likely. Dako na gyud kayo ang porsyento nga maapektuhan na gyud ang atong utok. And then if it is over 10 minutes, so irreversible brain damage na gyud ang masinati sa maong biktima. Kay no, kay during cardiac arrest, nagingon ko na ang gisulti ganina nga muundang gyud sa pagpitik ang atong kasing-kasing. So once muundang og pagpitik ang atong kasing-kasing, so dili muundang gyud pod sa pag-circulate ang dugo sa atong mga kalawasan, especially no sa mga organs nga vital kayo like sa atong lungs, sa atong heart itself ug sa atoang utok. That's why we perform this cardiopulmonary resuscitation because kita mo act as a pump sa adto nga dugo nga wala nag-circulate. Kay bisan pag wala na siya nag-circulate, naa pa may gihapoy mga oxygen o nutrients nga na-appeal anang maong dugo. So we need to let that blood circulate sa atong lungs o sa ato ang heart o sa ato ang utok kay aron ma-nourish despite the absence of the pumping action sa atong kasing-kasing, no? So mao na siya. So again, unsaon na to pag-recognize of respiratory or cardiac arrest for lay or katong mga non-medically inclined, katong wala kay medical background, lay may tawag nila. So of course,
sudden loss of responsiveness. Makakita nga nimo na ay nakuyapan unya you initiated imo yung gihapak ang duha ka shoulders, no? Hey, are you okay? Which is our universal cue, no, when initiating responsiveness of an unresponsive victim. Kaduha yun, kusgun yun na ito paghapak ng abaga, no, sa mga victim. Hey, are you okay? Or pwede rin po Bisayaon, Tagalog, or sa gusto nimo. Pwede rin po siya, uy, bye, okay na ka, okay, naunsa ka. So, wala yun, walay response. So, nagduda na yun, posible yun siya nga nag-cardiac arrest, especially o namugnaw, nyaming lagom. And then, ang observation po ninyo sa iyang paghinawa is walay normal nga breathing or gasping ra siya ba. Pasabot nga murag pwede nga gatinga ra gyud ni siya. So that for lay rescuer, this manifestations pwede i-consider gyud ni siya nato as an medical emergency, pwede nga cardiac arrest na gyud ni siya. So automatic atong buhaton manawag tagtabang katong ganina sa atong out of hospital nga chain of survival. Then after tawag tagtabang, then of course, we do cardiopulmonary resuscitation. Kana lang og lay ka, no? O wala kay proper training of basic life support. But if you are a healthcare provider, unya naka-train po ka o ka ng basic life support, so pwede mo kanang go into deeper details pa ta. Just like for example, kanang i-assess nato ang iyang pulso, no? So for adults, sa carotid pulse ba na ito i-assess? So sa carotid pulse, ato lang i-locate na yung mga Adam's apple. O may Adam's apple ng bayi, pero dili, ang bayi na ang laki na yun, pero prominent lang yun kayo siya sa bayi, pero dili lang na siya kayo ingana nga prominent. So atong hikapon yung taliwa sa atong kanang liog, then mo slide ta, mga 1 inch. So mao na siya atong mga ani na to makitaan ang atong carotid pulse, no? Pareho ra pud sa mga child or children at ra pud nato kanang i-palpate ang carotid pulse. So ini-palpate nato ato gyud pong kanang ihangad ang ulo sa bata na nag-observe po ta og gaginhawa ba ang usa ka victim or wala. Then for infant ato nato i-assess ang iyang pulso ug naa ba siya pulso or wala ato sa iyang brachial pulse. This kini nga mga assessment mo solidify or mo validate yun, no, in further og na cardiac arrest ba yun ang usa ka tawo or wala. So again, our next topic would be on the proper application of cardiopulmonary resuscitation upon assessment, no, nga let's just take nga nag cardiac arrest yun ang maong victim upon assessment nato, no, kay loss of responsiveness, bisag kung saan na to initiate sa iyang responsiveness o papukaw, gitap na nato ang iyang duha ka abaga, wala gid siya ming kuan, wala gid siya ming tawagan, wala gid siya ming mata. So okay, let's assume nga kuan na gid siya, nag-experience nakasinati na gid siya og cardiac arrest. So let's do our cardiopulmonary resuscitation, kining gitawag nato og CPR, no? So first ato sang i-define or ato sang tagang meaning unsa gyud CPR. So CPR is an emergency life-saving procedure performed when the heart stops beating. So immediate CPR. Let's take an emphasis on this. Immediate CPR can double or triple the chances of survival after cardiac arrest, no? So muna siya porma, no, o mag-CPR ta. For example, let's assume nga nag-suffer or nakasinati o cardiac arrest ang maong tao. So let's kneel, muluhod ta, no, beside the victim's chest, no? Okay, muluhod ta, paduol ta. Then using for example, if yung imong dominant hand is your right, using your left or your non-dominant hand, ang heel sa imong left hand, ibutang nimo sa center sa iyang chest. In medical terms, tinatawag naman sternum, no? In between the nipples, ibutang nimo ni siya. Then, butangan ko nimo sa i-overlap nimo ni imong right hand. And dapat ang mga fingers naka-interlace ni siya diring dapita. Okay? So, nasunod na to siya. Susunod, let's see to it. Ato yung i-sure nga kining ato ang upper extremities, kining ato ang mga kamot straighten gini siya, dili ni siya pwede mapiko as we do our CPR. As we push deep and hard, dapat dili gini siya mapiko kay ma-lessen ang effectivity
sa atong pag-CPR, dili kayo maigo ang atong kasing-kasing anak. So now, ang sunod ng buhaton, dapat ang ato ang weight wala magikan sad sa ato ang sa ato ang mga kamot, dapat diri sa atong loyo ang force or ang weight nga nagikan, kay og diri magikan, I tell you, dili gud siya kasugakod, dali ra gyud ka hawayon. Nan unless og diri gyud gagikan ang atong kusog, medyo bulungtad gyud siya taon-taon usa ka kapuyon. Then og kapuyon naman gani ka, so nakaabot na ang atong mga emergency response team nga imong gitawagan sa pagkakita nimo palangdaan nga naay nakuyapan. So right now I am going to show an instructional video on how to do this hands only CPR for lay rescuer. Hands only meaning we only do CPR. We do not provide ventilations. Kaya actually, ang CPR for healthcare provider, conventional CPR rather, na siya chest compressions niya at pagid na siyang kanang dugangan o mga ventilation. But with hands-only CPR, which is still proven as effective during the first few minutes after cardiac arrest, samtang gahuwat ta sa atong emergency response team, so pwede ra ta mohimo sa atong hands-only CPR for the lay rescuer. Especially karon nga pandemic, again, providing ventilation is not advised, no? Kay para malasen ang transmission sa virus. Okay, let's start our video. If you see a teen or adult suddenly collapse, it's important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. Just start hands-only CPR. The first step is to send someone to call your local emergency response number or call. Okay. Ako sang stop, no? So, for example, nakita ng lugaran na niya, nakakita na gusto, if well and able, kay balo ka, then interesado ka mo tabang, so pwede. But first, we have to see to it that the scene is safety, no? Survey the scene, tao na if it's safe or not for us, because ang priority jud ani is the rescuer. Kay walay rescuer, wala naman po mutabang ani niya. Okay. Kini siya una, so gitawag siya dayon, initiate scene safety, kay o takibaw na ay kuryente aning ilaw niya, diretsyo na ka o gunit sa victim, so maapil po ka. Then second, for example, if ever napoy has siguro simbakuan so maapil ka kapakan. So lisod na o vinumos ang maong has, no? So dapat as much as possible, since scene is safe, but this area, this environment is medyo sa atong tanaw is safe, magyud siya kay murag open space man gyud siya. Okay, but let's continue. Again, nanawag na ni siya, no? Nakita niya nga there was a sudden loss of murag nakuyapan na gyud, sudden loss of responsiveness, nanawag na gyud siya dayon sa mga emergency responders. Put yourself, then get directly over the victim. Okay. Put the heel of one hand in the center. Okay. Wahunon siguro ni siya kay yung right may gibutang the heel, no? The heel of his right hand he placed good sa center sa chest, sa sternum, in between the nipples. Sa inyo makita na yung ang heel, no? Kini na heel tawag mo dire. So mao gibutang sa center sa yung chest. Of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about... So again, push hard and fast. So natin rate 100 to 100, as much as possible, 100 to 120 chest compressions per minute. That's the recommended rate na gihatag sa American Heart Association. So napo na siya depthness, which is for adults, it's 2 to 2.4 inches. Then for children, at about 2 inches. Then for infant, katong mga 1-year-old below is 1 to 1.5 inches. Muna siya recommended rate and depth. About the same tempo as this song. Galibog yung ka nga murag ang imong rate is murag pas-pas ra or hinayan ka, just sing the song Staying Alive, no, by the Bee Gees, no, aron to keep you in the rhythm. Kaya kining rhythm is sibo gini siya kayo sa recommended rates sa atong American Heart Association in Staying Alive. No? Ayaw gini flex ni duha ka arm nimo, ha. Dapat straighten na gid siya all the way until medical advanced life support arrives.
no? Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call your local emergency number, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. So again, do not forget to establish scene safety. Dapat ikaw safe yun ka una, being the rescuer. Mo to siya sa atong lay rescuer, no? Tawag, then establish scene safety, then if ever suspected nga na cardiac arrest, of course, you have to initiate responsiveness by tapping the shoulder, no? Itap niyo ang shoulder twice. Hey, 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 are you okay? Hey, 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 are you okay? Dili gid mo tubag. Then that would be the time you do your CPR. Now for the healthcare provider, lahi pod siya. So for the healthcare provider, once nakakita ka isa ka victim or isa ka tao nga nag-suffer of cardiac arrest, so of course, establish scene safety, and at the same time, di po nato kalimtan ning magpa-introduce ta kay basig matinghapon ng mga tao sa palibot, no? Anong mikalit ra po tagduol, kinsa man ning tawhanan ni. So at least nagpaila-ila ta nga kanang nakay-kaalam pod with regards to CPR. So after that, establish responsiveness, tapping the shoulders, if wala yun, then assess a pulse, at the same time the breathing. If wala pulse, wala ginhawa, then you initiate CPR. So that's for the healthcare provider. For the rescuer, 2 steps lang yun, no? Wala yung steps. Tawag ta, then of course, you immediately perform cardiopulmonary resuscitation after establishing scene safety at the area. To learn more, visit international.heart.org. Okay, so after na sa atong CPR, let's go to our AED, no? Application of automated external defibrillator. That sa giingon ko na kanina, no matter sa pag-usa ta ka maayo mo dala og CPR, mo perform CPR, bisan pagsakto kayo nga itong mga techniques, pero wala yung AED, so dili po nga nakataas ang chance of survival sa atong biktima. So we need this AED. So AED is not that common pa sa ato diri sa Pilipinas, no, that compared to the other countries nga naanagin sila program. Ang program is kitawag og PAD, no, public access for defibrillators. Sa ato natay mga defibrillators pero sa mga hotels, pero not all hotels are having this defibrillator, but it is a must, no? Dapat yun na ay defibrillator because it is as well a work safety sa mga empleyado at at the same time sa mga tao nga mo visit ana nga lugar. So let's go back. What is automated external defibrillator? So or AEDs ang pinaka-common nga term nato niya atong gitagaan ng acronym. So AEDs are sophisticated computerized device that can analyze a heart rhythm and prompts the use to deliver a shock when necessary, no? So kanindot ani AED is mataod na ni nato sa atong victim, so maghuwat ra gyud ta sa instruction or voice prompt. Na may voice prompt ni siya unsay sulod natong buhaton, right? Kung pagkahimuan is AED. Then these devices only require the user to turn the AED on and follow the audio instructions when prompted. So natay klase ani automatic o semi-automatic. So dapat maminaw yung tagtaman. So ato yung i-focus ang atong ears, eyes, and tanang senses nato when using this AED kay naran siya mga instructions after ma-power on na nato, tuloy-tuloy na siya unsa yung gusto buhaton sa maong victim nga nag-suffer of cardiac arrest, mao po atong buhaton. So many parts atong AED, no, just to give you an idea of what an AED looks like. So mao ni siya, no, ang atong mga pads mo na itong ibutang. There is my right upper na kinusa sa may kilid sa may left kilid sa may left abdomen.
Then ang power on, kini siya nga green nga button. Then kini nga shock button. Then sunod, sa pagtaon na itong AED, no, natin gitawag og 4 universal steps, no? Ato lang yung timan-an ng paas, no? Paas, lagyan siya sa yung lagyan din kaayong memorize so nato. Aron dili kita mawala if ever naaragyo AED sa atong palibot and then natay chance or opportunity nga makagamita. So of course, we have to remember this 4 universal steps which is paas. But first, you have to power on. I-on mo una ang AED. Then kaon na pingo nga po ng AED, pingo nga po na si AED power on. Then after sa pag-on mo, attach pads. I-attach na po nimo ang pads diri sa iyahang right upper chest, yung isa diri sa may left kilid sa may abdomen o left abdomen. So after na nimo i-attach, so kini nga connector i-attach po nimo diri. Once ma-attach na ning connector, moingon na si AED, analyzing rhythm, do not touch the patient. So once mag-analyze sa rhythm, dapat kini si mamo si sir palayo na gyud ni siya, no? Dili na gyud niya hilabtan ang maong victim kay maka-alter maguna sa reading sa mong AED basi maglibog na sa AED unsa ba gyud siya cardiac arrest or wala ara ba gyud siya. So dapat once mingon na sa AED analyzing rhythm, do not touch the patient, wa na gyud mo touch sa maong patient. So, then after that na-analyze na si AED, diba na siya sa buhaton. Mingon si AED sunod shock advice. So mo na to, mo shock na si AED mo. And then ug automatic, pero dili automatic kanang semi-automated nga AED, so ikaw pa ang mo shock sa maong victim. The shock button is the red one. So nakay mga prompts doon nga pagkaingon, I'm shocking the victim in 3, everybody clear. Dapat yun walay makagunit sa victim ug mo shock sa AED kay kusog man pud ang kuryente sa AED. Okay. I'm going to shock the victim in 3, everybody clear, then 1, 2, 3, shock. After shock, na po ilay instructions si AED ug unsay sunod na pod nga iyang buhaton. So again, dili ra gyud ta kaayo maglisod, no? O defibrillate sa victim, especially with the use of automated external defibrillator kay naara may voice prompt, naara instruction ug unsay sunod natong buhaton. After mag-shock, mag-CPR ba ta, or after mag-CPR, mag-assess ang patient, depende sa kung unsay i-instruct or voice prompt isulti ni AED sa atua. So I'm going to show you a video, no, on how to, an instructional video on how to operate or manipulate this automated external defibrillator. Set the AED on the same side of the patient as you. Press the on button. Remove clothes from patient's chest. You have already called 911, so remove the clothing from the patient's chest as quickly as possible. When patient's chest is bare, open gray plastic case and peel off white adhesive pads. These are the electrode pads. Look carefully at the pictures on the white adhesive pads. Peel one white pad from the gray case. Place pad exactly as shown. Press firmly to bare skin. When the first pad is in place, peel the second pad. Place pad exactly as shown. It doesn't matter which pad you put on first. The important thing is you place the pads exactly as shown in the picture and you press down firmly. As soon as the pads are in place, the AED will immediately start to evaluate the heart rhythm. Stay clear of patient. Analyzing heart rhythm. So nag-analyze na, no? Sa ikaduha na ta sa ikatuloy na sa pagpaas ng acronym, analyzing heart rhythm. So analyzing heart rhythm. Make sure no one is touching the patient. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange button now. Shock delivered. Be sure emergency medical services have been called. It is safe to touch the patient. Begin CPR. For help with CPR, press the flashing blue button. Orange button. Place the heel of one hand in the center of the chest. Then instruct sa AED after na mag-CPR. Place your other hand on top of the first. Push the chest down firmly 2 inches. Keep time with the beat. Pinch nose, tilt head,
and give 2 full breaths. Breathe. Breathe. Continue with compressions. Provide chest compressions and rescue breaths according to your training. Continue CPR until the AED tells you to stop. Emergency medical personnel. So mauto siya, no? Naghatag ba siya rescue breathing, base naka-attend dito siya training, kay mahatag pa breathing. But karon nga we are in the middle of COVID-19 surge, so it is not advisable to provide rescue breathing, especially of direct contact, mouth to mouth. But if ever na kay kanang nanaydalang kanang gitawag natong bag valve mask or ambu bag, and let's also be ensured nga kanang BVM or bag valve mask atong gamiton na siya naka-built-in nga HEPA filter, no, which is mo nagi-advise gyud if ever mo gamit tag ventilation sa victim. Ayon siya dapat HEPA filter nga mo filter sa mga viruses aron di gyud siya makagawas. So if wala tay equipment like the bag valve mask with HEPA filter, then we do not do rescue breathing. Pero ganahan gyud ka mo rescue breath kay relative man nimo or igagaw or suod nimo sa imong kinabuhi. So make sure, no, nga imong butangag mask or any pwedeng panapton imong i-cover sa iyang babaw sa ilong to prevent aerosolization, and at the same time kung naka-available nga mask, taudan mo mask, naka-cellophane, butangan imong cellophane iyang baba o iyang ilong. Then make sure pud ikaw mismo naka-mask po ka kunya, because ideally yun dapat if mutabang yun ka naka proper PPE yun ka, especially if wala ka kibaw sa history sa maong victim. If positive na siya PCR sa luoy kay kang mitabang, that's why you have to make sure nga naka PPE ka. Pero relative nimo nya gusto ka mutabang, buhaton nimong tanan, walay problema. It's up to you. But what the AHA has been telling us, especially this COVID-19 pandemic, as much as possible to minimize transmission of the virus, let's take those special considerations, mga precautions nga atong pagabuhaton when we rescue those persons nga nagsuffer or nakasinati og mga things like this, sama ning gitawag nato og cardiac arrest. Set the AE. So I think that would be all. As much as I would like to discuss, the rescue breathing and foreign body airway obstruction management, which is also a very interesting topic. So murag maglisod kay ko pasabot sa inyo because more in-depth magod ang atong explanation na it should be done through a proper platform, and we have limited ang mga atong paagi diri sa atong virtual. That's why kadturang tulo ang akong gidiscuss sa inyo ha. So I hope nga naamoy nakatunan sa akong gidiscuss, and wala pud ta dahong nga natay matabangan by this kay buto sabotan na naigitabang, and hopefully if di gyud malikayan, as much as possible, let's take the extra precaution, those special considerations nga atong pagabuhaton para kita pod nga nag-rescue is safe pod. So thank you so much, and Sir Mark. Okay. Thank you kayo, Sir Christian, no, atong kinasing-kasing kaayo nga pag-discuss ani nga tuang basic life support kay, of course, kasing-kasing man atong itayo revival pa. Kung tuod man kinasing-kasing kayo ang pagka-explain ni Sir Christian Macagalyares, no, nya sakto kito sir, no, nga kabitawng kung wala pa mo abot diretso ang karabitawng aning tuang mga atong mo responde, at least ang hingtungda na siya buhaton daan kay basin di kadtong iyang gibuhat mao toy muray maka dakog tabang nga makasalbar anang kinabuhi sa usa ka tawo. So karon sir, ana tay pipila ka pangutana bahin aning basic basic life support do nga kuan nga sa labi na karon nga panahon sa pandemic, sa gikaingon pa nimo nga dili mag rescue breathing and dila ay mga modifications ang nahining ko adiri nga og
igaling man nga emergency niya paghuman tabangon na madala ba gihapon sa balay tambalanan sa Galyares Hospital ang pasyente. Wala itong giingon nato Sir Mark, no, naaman tayong mga emergency nga mga hotlines, no, pwede ta manawag ato nila, pwede ta manawag sa Galyares. Of course, open yun ang Galyares if ever naagay mga ingana nga mga incidents nga mga tabangon yun nato. But first, we have to see to it nga nakabuhat na ta sa atong angay natong buhaton before nato dalhon sa balay tambalanan. Kay again, minghat ko ganina sa mga critical time frames nga dapat within this time naantay na himo to prevent ng mga further ng mga kadaot nga mahimo ning cardiac arrest atong lawas. So dapat as early as possible makabuhat na gyud ta. If ever lang gyud pod nga nagsuspect og cardiac arrest ning maong tawhana, Sir Mark. Okay. So ato ang klarohon, sir, no, kadto sa gidiscuss ganina ba para lang pod sa ato ang mga lay person nga naminaw nato karon. So kung simba ko gyud makita ta og someone nga kaning sa kadtong gikaingon pa nga loss of consciousness. So unsa man gyud magauna, mag CPR or manawag? So for the lay rescuer, Sir Mark, no, dapat manawag yung tauna, Sir Mark, no? Kaysa mas importante man god nga at least samtang nanatay naka-initiate na ta sa atong CPR, padung nasad, no? Padung nasad ang mga emergency responder sa atoa. And then mao to siya, Sir Mark, nga dapat gyud nga nakatawag yung tauna before for lay rescuer dapat nakatawag yung tauna then before we do our CPR. Okay, I hope klaro to, no? Kay kasagaran na ba mag-CPR diretso, ang ending, wala na ka panawag o tabang. So, natinga na yun siya, Sir Mark. Duha naman ka oras, kung sigig CPR, wak pa may miabot gihapon nga ambulance. Unsao na lang. Mas dako na siya nga problema. So, mga Kagalyares, sa gikaingon pa, og natay makita niya ingani nga insidente, dili gyud kalimot nga motawag una, and then usa mo CPR. Yes, Sir Mark. Ang ato yung emphasize ani Sir Cristiano is dapat presence of mind o dili matarantar kaysa labi na og mahal sa kinabuhi, simbako lang gyud ang mahidangpan og tinuod, Sir Mark, matarantar ba gyud diretso. Mablangko ra ba gyud ta. Tinuod ra ba gyud na siya nya mo nang presence of mind, call for help or tawag og tabang, and then do CPR. Sakto ba to, sir? Yes, Sir Mark, sakto, Sir Mark. Pero sa among training sa BLS, Sir Mark, nung naagyo tayo when to call first and when to CPR first, no? For example, pero mo tayo among ginatudlo sa among mga healthcare providers, pero diri sa lay rescuer, mo tawag yung tauna, Sir Mark, before we do our CPR. Okay. Salamat ato, sir, no, sa pagpasabot sa ato ang mga audience karong hapuna. Unya, karon sir, nay nangutana dire, I think kuan man siguro ni taga healthcare worker. Naga-offer pa ba gihapon ang GCGMH o BLS training outside sa Galyares or mga outsiders sa Galyares? Yes, Sir Mark. Sa pagkakaroon, no, temporarily suspend sa nato ang atong paghatag og trainings outside sa atong hospital. Maski sa atong hospital sa pagkakaroon ato sa pong gi-suspend tungod aning Delta variant surge nato. So if ever mo resume nami o kanang pag-train outside sa hospital, rest assured nga maka-inform ninyo right hand and right away. Okay. So at least no klaro to siya nga for the meantime suspended sa nga to ang training tungod aning hulga sa Delta variant. Unya mo na siya nga karon or anyway magpahibaw man pud gihapon mag-announce man ang Galyares kung ugaling kanang luwas na nga magpadayon ang ato ang mga training sa labi na kaning BLS nga training nga importante kaayo sa pagsalbar sa kinabuhi sa tao, whether ato ang kaila or dili nato kaila. So Sir Cristiano, daghan namang nakatubag sa pangutana nato sa atong mga Kagalyares nga katubag sa pangutana sa ato ang Bright Talhana question for the day. So amo na lang palon, sir, unsa may imuhang mensahe para sa mga nagtan-aw karon aning regarding sa BLS? Yes, Sir Mark, no? So kasagaran man gud sa mga cardiac arrest gyud nahitabo outside the hospital. So wala gyud tay mga available nga mga resources nga pwede nato right away, pwede nato gamiton. So again, it is very important bisag to learn this katong gi-discuss na ko ganina, which is hands-only CPR kay mga fewer minutes after the cardiac arrest, it is as
what you call that, what it is as ingana po siya ka-epektibo kumpara anang gitawag po natong conventional CPR, no, nga bisag dili tam provide og ventilation, epektibo ra gyapon siya mga fewer minutes after that cardiac arrest. So again, atong una-unaon nga especially sa atong balay, no, nga kanang doon na kita yung mga kauban nga if ever simbako lang yun po sa gingon ni Sir Mark kanina nga mga relative yun po nato, no, ang involved ni maong cardiac arrest. So sa ato ang mga part, so dapat yun nato buhaton kung sa angay nato as much as possible tanang resources atong ihatag yun kanila. So along with that intention, so dapat yun po nga dili yun ta, no, dili yun ta maratol, no, kay maratol yun ta wala tay presence of mind, so mawa na yun po ta basig matulala na ta. Kay as I've said earlier, time is of crucial element when we do basic life support and when we do this cardiopulmonary resuscitation. Pwede lang bisag dili ka mohatag og ventilations, pwede lang hands only CPR. Just remember the Staying Alive song by the Bee Gees para if ever simbako og di magyud kalikayan nga murag di po siya kanang ma-excite mo lagi po karatol gamay ba importante mabugang anxious po kagamay mo na kay mild anxiety because it gives you the kanang murag mas unsay tawag ani kanang murag yes Sir Matt, thank you for that Sir Matt. Mas madali nimo pa mabuhat kung unsay angay ning buhaton pero dili na to paaboton anang panic mode. Kay mag panic mode na gyud ta wala na gyud tay mabuhat na gyud ana, magtulala na gyud ta, magsige ra gyud ta, singgit so luoy kayo ang atong ang biktima, especially ang atong relative watay nabuhat. So again, thank you so much for the time sa atong Healthy Bohol for inviting me, no. Thank you for the invitation, and I'm all the time I'm always here to impart somehow my knowledge as far as basic life support is concerned, Sir Mark. Okay, maka-virtual standing ovation man sa Sir Christian, no? Sa kinasing-kasing gid kaayo nga pag-explicar bahin aning basic life support para sa ato ang lay person. So on that note, ladies and gentlemen, mga Kagalyares, Sir Christian Noel Canaya. Thank you, sir. Okay, there you go, mga Kagalyares. Unya ato sang basahon na ato ang mga messages gikan sa atong mga Kagalyares nga naa diri karon sa ato ang FB page. Nag-comment, we have from Dr. Mark Matthew all the way from Cebu. Hello, Doctor. Maayong hapon pa. Shout out, Sir Mark. Yes, I am shouting at you. And Doc, thank you for joining us. Keep safe kanunay, no? We also have Sir Buboy Buenbraso. Hello, Sir Robs. Go, Sir Christian. And we also have Mamalu Rial watching from SHNP Bohol Division. Wow. Salamat yun sa ato ang mga teachers for joining us. We also have from Ma'am Rochelle Acosta. Go, Sir Christian. Ma'am Shelly, thank you so much for joining us. We also have, we have Dr. Michael Codelmar. Good afternoon, Sir Christian. And then good job, Doc. Thank you for joining us this afternoon. Another comment from our Kagalyares. We have from Ma'am Maggie. Good afternoon, Sir Mark and mga Kagalyares. Good afternoon as well, Ma'am Mags. Thank you for joining us. And mga Kagalyares, ayaw kalimot ug tubag sa ato ang Brighta Tawhana question for the day for you to have a chance of winning 200 pesos worth of cell phone loan. And ingani kasimple ang atong pangutana nga nasa screen karon. Nganong kinahanglan na makabalo ang katawhan og basic life support? Ingana kasi ang pangutana. And if you are if ma-comment nimo siya sa atong comment section, well, naka-chance nga makadaog. Okay? So, we have one answer here from Michelle Canaya. Okay, the beautiful wife of Sir Christian. We have, it gives victims or patients a better chance of survival. Yes, of course. Mas sayo, mas nindot. We also have from Gemma Gina Cabahog, from DepEd as well. Thank you so much, ma'am, for joining. Naapay kahigayuna na mabuhi ang tawo tungod sa mga impormasyon na nakuha o kay baluan kabahid sa basic life support. Exactly.
kay sa gikaingon pa mas the earlier the better chance of survival. We also have from Ma'am Jana Tap. CPR is a life-saving medical procedure which is given to someone who is in cardiac arrest. It helps to pump blood around the person's body when their heart can. Thank you so much, Ma'am Jana, for that answer. We also have from Ma'am Daisy Laborte. Thank you so much, ma'am, for joining us again today. Very important nga makabalo sa basic life support. Unsay buhaton og natin makita ang tabangon or dili ra matarantar. Unsay buhaton nato kay nakabalo man ta unsay buhaton para maka-save sa life sa atong igsoon. God bless mga kagagalyares. Yes, ma'am, mo ginetong tumong no kay ang simba ko gyud og naay tawo nga mawan-an og panimuot, at least kabalutan unsay buhaton sa gikaingon pa ganina dili matarantar. Dapat presence of mind kanunay para makahatag kita sa sakto na intervention sa gikaingon pa. So mga kagalyares, para daghan pang mga kagalyares nga makabalo aning ato ang gidiscuss karong hapuna, ayaw kalimot nga i-share kini nga FB live or FB show nato para at least na makabalo sila o unsay angay buhaton in kaso or simbako maka-inkwentro o cardiac arrest. So anyway, katong mga wala ka-join sa ato ang live streaming karon, namoy chance nga motubag sa ato ang Bright na Tawhana question for the day hantod 11:59 karong gabi. Basin og ikaw na ang naay chance nga makadaog og 200 pesos worth of cellphone load. Unya katong mga nakadaog na sa ato ang last Tuesday and gahapon, ayaw kalimot nga mo message sa ato ang FB page para mahatagan og instruction o unsaon pag-claim ang prize. Okay? So, ayaw kalimot pud also nga inig mo tubag sa atong pangutana, ayaw kalimti ang atong format nga Healthy Bohol space your answer. So, please follow the format para mo qualify ang imong answer sa ato ang Healthy Bohol Bright na Tawhana Challenge. So, thank you so much mga kagalyares nga nag-join nato karon sa ato ang FB Live for the 2021 Healthy Bohol special episode or special edition for as part of our celebration of the National Hospital Week. And again, ang ato ang activities for the Hospital Week and all hospital activities for 2021 is sponsored by GCGMH Hospital Operations and Patient Support Service, headed by our Chief Administrative Officer, Ma'am Mary Grace Galieto. And of course, aning dapita, magpasalamat po ta sa ato ang Medical Center Chief, Dr. Mutya Kismet Tirol Macuno, for supporting all of our activities here in Galyares and for the betterment of our services. And thank you also sa ato ang Public Health Unit Head or PHU, headed by Dr. Wilnelia Cosing. Thank you also sa ato ang Nursing Service, headed by our Chief Nursing Officer, Ma'am Tita Araneta. Sa ato ang IT section for providing us with a strong internet connection, headed by Engineer Pupi Azarcon. Thank you so much, sir, and thank you everyone na nakasubaybay nato karon. So mga kagalyares, ug mapuhon ang ato ang aktibidad sa ato ang what you call this one, sa ato ang National Hospital Week, natay closing program at 2 p.m. still live here sa ato ang official FB page. That's at 2 p.m. And katong mga ning submit sa inyuhang picture para katutam sa katong mga entry ninyo sa ato ang photo contest, ayaw kalimot nga napamoy karong adlaw para mapadaghan ang inyong likes or inyong hearts para sa ato ang photo contest. Naa diha karon sa inyong mga screen ug unsaon snap, and then you follow the Hops page, you share, and makadaog ka og mga dagkong pa-premyo. Kung may kog dako gyud ang pa-premyo natay first, second, and third prize sa ato ang mga maayo nga mga photographer nga mo capture sa ato ang mga pictures nga nagasunod sa tema sa Hospital Week nga kaning ang hospital kaagapay sa panahon ng pandemya, ay sandigan at kaagapay sa panahon ng pandemya. So mo na theme sa picture, and of course ang winner sa ato ang photo contest atong i-announce ug mapuhon during sa ato ang closing ceremony. Ug bao katutanan mga kagalyares, ang ato ang
third and final episode sa tuang special edition sa Healthy Bohol. And ang tuang regular nga showing sa Healthy Bohol mag-resume next week, Wednesday at 2 p.m. Okay? So, live diri sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Ako si Nurse Mark, ug nga nagasulti. So, Gallares, so kind. Ay tungod kay napa may COVID-19, let us be the solution. Thank you. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A, be the solution sa COVID-19.